So mayroon tayong ginagawa dito mga katropa na Aerox version 1. Yung problema ng motor ni boss ay error 12. May problema yung kanyang wire sa stator, sunog, pero rekta na namin pinapalitan ng CPK para isang trabaho na rin. Yun din, yung isang Aerox natin na ni boss. Saan yung Aerox na boss? Yun, yung ginagawa ni Gentle ito. Yung Aerox na to ay error 12 din. I-check natin kung sunog din yung kanyang stator at magpapalitan rin ng CPK. So dati, nagre-rekta lang kami ng stator kapag sunog. Instead na erekta yung kanyang wire, diretsong palit ng CPK para isang trabaho na lang at walang abala. Tapos dito naman mayroong click. Ang problema ng motor ni boss ay ayaw mag-minor. Bakit ayaw mag-minor, Daniel? Anong nakita mong dahilan? Ayaw ako makita. Nakatagong sikreto. Ano yon? Ito. Naubos siya. Nauubos yung gitna ng kanyang spark plug, yung tip. Nawawala, ayun o. Nawawala yung tip kaya ang hirap paandarin yung motor ni boss. At syempre, palyado pag ganito. Nawala yung tip nung kanyang spark plug kaya hard starting siya. Boss. Alright, tapos dito naman mga katropa, meron tayo ritong gagawin na MIUI, MIUSOL-I. MIUSOL-I ba to? MIUSOL-I. Ang problema ng motor ni boss, syempre, ayaw umandar. Anong nangyari dito boss? Bakit ayaw umandar? Ito na, mga sabay ko kasi bigla na lang namatay bigla. Umaandar, bigla na lang namatay. Power. Yung kasi minsan yung delikado na kapag umaandar bigla namatay, medyo may problema. Mas maganda pa yung nakaparking, biglang ayaw umandar. Saan pa kayo galing? Mangaldan boss, malapit sa Mapandad. Mangaldan, medyo malayo-layo din. So MIUSOL-I mga katropa, ang problema ng motor ni boss, bigla na lang namatay nung umaandar siya. So ito na mga katropa yung MIUI na nakalagay sa garong, binaba na natin. Siyempre bago natin siya gawin, i-testing muna natin kung hindi pa talaga umaandar. Tignan natin kung ano yung sitwasyon niya. Push button natin. Parang lobat yung motor ni boss, pero sabi nila boss mga katropa, akala nila nung una ay battery lang, nagpalit sila ng bagong battery. Tinesting nila yung bagong battery pero ayaw pa rin umandar kahit na malakas na yung kanyang battery. Pero ngayon, lobat yung kanyang battery kaya ang gagawin natin ay i-charge muna natin. At meron din siyang check engine na nakalagay ito. Nabiblink yung kanyang check engine. So kung sakali naka-encounter kayo mga katropa na ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, umaandar yung motor, bigla na nang tumirik, ganito lang yung dapat natin gawin para ma-solve natin yung ganitong klaseng problema. So habang tina-charge natin yung motor ni boss mga katropa, Pastor, kuha ka nga ng charger, i-charge mo yung battery. Nandito yung battery sa harapan. So habang tina-charge natin yung battery ni boss mga katropa, titignan natin kung anong klaseng check engine yung mayroon dito sa kanyang dashboard. Meron kaming diagnose dito na ginagamit para mabilis na makita kung ano yung problema kapag nag-check engine. Pero kung wala kayong diagnose na ginagamit sa shop, ganito yung gagawin natin. Isusi natin yung motor. Pag susi natin, iilaw yung check engine, mamamatay siya. Pag namatay, iilaw uli siya. Bibilangin natin yung long blink tapos kung ilang fast blink. Halimbawa, nag-long blink siya ng 2 at nag-fast blink siya ng 6. So, ibig sabihin, error 46 yung kanyang check engine. At yung error 46 ay charger. So, isusi natin. Tapos, bilangin natin kung ilang long blink. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawang long blink, 8 fast blink is error 28. Meron ulit 1, 2, 3, 4, 1, 2. So ibig sabihin, meron siyang 4 na blink at 2 fast blink ay error 42. So dalawa yung error ng motor ni boss. Error 28, 2 long blink at 8 fast blink, error 28. At 4 na long blink, 2 fast blink ay 42. Error 28 at error 42. Yung error 42 ay speedometer. So tignan natin kung merong speedometer si boss. Pastor, i-ano mo nga yung tas iikot mo yung gulong kung may speedometer. Sira na yung speedometer mo. Kaya pala nag-check engine siya ng 42. So okay na, sira na pala yung speedometer ni boss. Sabi ni boss, sira na yung speedometer niya. Kaya
merong error 42. So ang isosolve na natin dito ay yung error 28. Yung error 28 mga katropa, dito yan sa ulo ng ating makina. May sakit doon. Kapag naputol yung sakit noon or nasira yung kanyang sensor, magkakaroon ng error 28. Pero kahit na mayroon siyang error 42 at kahit mayroong error 28 ay dapat umandar yung motor ni boss. Pero ito hindi umaandar. Naka-charge na ba? Hindi pa. So i-charge muna natin tapos bago tayo magbaklas, subukan natin siyang i-push button. So habang charge natin mga katropa, subukan natin siyang paandarin. Susin natin. Tapos i-push button. Medyo mahina pa rin yung battery niya. Pero ayaw niyang umandar. So kapag ganito ang problema mga katropa, tatlo yung i-check natin dito. Unang-una, yung kanyang gasolina, dapat gumagana yung kanyang fuel pump. Pangalawa, yung kanyang kuryente. Pangatlo, yung kanyang compression. Ayun muna yung mga tatlong bagay na dapat natin i-check para umandar yung motor. So unahin muna natin sa fuel pump kasi yung fuel pump dito na naman sa likod ng ating motor. Tapos mapapakinggan naman natin yung fuel pump kung gagana or hindi. Pastor, isusi mo nga, pakinggan natin yung fuel pump. Susi. Patay? Isa pa? Okay, gumagana yung kanyang fuel pump mga katropa. Ang ibig sabihin niyan ay good yung kanyang fuel pump at walang problema. Ang susunod natin na check kung mayroong kuryente. So ang gagawin natin pastor, tatanggalin natin to. Tapos hanapin mo yung spark plug cap. Tignan natin kung may kuryente o wala yung kanyang spark plug. Kung walang kuryente, yun muna yung isusolve natin. Pero kung may kuryente, doon naman tayo sa compression mag-check. Pag kompleto yung compression, doon tayo sa throttle body. Ganun yung pattern na gagawin natin para mapagana natin yung motor ni boss. Ano yung nangyari? Ano nakita mo dito? Boss, hindi po pala yung spark plug po. Yung? Spark plug po, nakaganyan lang po. Ay, nakaganto na. Opo. Saan yung may-ari? Si boss? Boss! Yung spark plug ba tinanggal nyo? Kayo nagtanggal ng spark plug? Tinanggal po ang papa ko kanina sir. Nag-check na rin siya kung ano yung problema. Okay, sige. So, tignan natin kung may kuryente o wala. Tanggalin mo ito, pastor. Okay, tanggalan pala. Tapos, i-push button natin. Tignan natin kung may kuryente. Push button. Mayroon. Isa pa. Mayroong kuryente. Tignan natin kung yung spark plug niya condition pa. Ilagay mo yung yung spark plug cap doon sa tensioner. Tapos tignan natin yung kuryente ng spark plug kung okay pa. So ito yung spark plug ni boss mga katropa. Try natin kung condition pa yung kanyang spark plug. Sige pastor, push button. May kuryente pa naman. Sige. Yun nga lang ay sige, hindi na kondisyon. So subukan muna natin na palitan yung spark plug niya as basic na pagmi-maintenance. Tapos syempre, pag nagpalit tayo ng spark plug, try na rin natin i-reading yung kanyang resistant. Pastor, i-reading natin yung resistant niya. Tanggalin mo to. Gamit yung multi-tester, dapat 5 kilo ohms lang yung kanyang reading. Kasi malaking epekto yan sa kondisyon ng ating motor kapag masyadong mataas yung reading ng ating spark plug cap. So ito yung reading ng ating spark plug cap, 4.7. Pasok na pasok pa dun sa ating hinahanap na 5 kilo ohms. So walang problema yung kanyang spark plug cap. Subukan natin na palitan yung kanyang spark plug. So ito yung bagong spark plug ni boss mga katropa. Ilalagay natin tapos subukan natin siyang paandarin. Pastor, ilagay mo pastor. So yan ang mga katropa, nilagay na natin yung spark plug na bago. Subukan natin siyang paandarin. Kung aandar na yung motor ni boss sa bagong spark plug. Ayaw pa rin. May gasolina, gumagana yung fuel pump, may kuryente, bago spark plug. Ngayon, compression yung i-check natin. Pero bago tayo mag-check ng compression, kasi wala naman siyang kickstart, kaya medyo mahirap i-ano yung kanyang compression. Isa pang final na pag-check para masabi natin na compression, titignan natin kung bumubuga ng gasolina yung kanyang injector. Regarding naman dito sa kanyang check engine, kung kanina ay 42 tsaka 28, yung 42, sabi ni boss wala siyang speedometer, kaya nag-check engine ng 42. At yung isang 28 niya, ito yung tinutukoy ko. Yung kanyang thermostat sensor o tinatawag natin EOT. Pag error 28, dito yung problema niya. Ito, putol yung kanyang wiring. Minsan, hindi putol, may problema yung kanyang sensor. So mamaya na to, papandarin muna natin kasi kahit na may sira yung thermostat na to, dapat umandar pa rin yung kanyang makina. So ito yung kanyang injector mga katropa. Ngayon, isusi mo pastor. Tapos, i-push button. Yun, bumubuga siya ng gas. Isa pa.
Okay. So, kumpirmado na mayroong gas talaga na dumadaloy sa kanyang injector, nagbubuga ng gas, may kuryente, bago spark plug, ayaw mandar, automatic, singaw yung balbula. So, ito na yung block ni boss mga katropa. Nag-decide na lang tayo na hugutin para makita natin kung meron siyang singaw. Siguro hanggang block na rin ano. Tanggalin na natin ng block na to. So dati nagmamakina kasi ako. Pero ngayon wala kaming gaanong ito lang yung magawa namin. Try natin napapabayaan ko naman sila Gentle mag-wiring, si Daniel. Harapin ko to ang kanyang kanyang makina. Nakakamiss din eh. Ang hirap hugutin. Grabe. Tulungan mo ako dito hugutin mo nga. Mukhang may tama tong niya. Yung kanyang block. Sige, hugutin mo. Mukhang may tama yung block niya. Hali ka lang Yung rubber mallet natin. Malamang kumapit tong yung block niya. Nagkaroon ng yan. Nagkaroon ng gas. Yun, sige, lilitaw na. Gas nga. Yun nag-overheat. Ang lalim, Gor. Nag-overheat. Ito yung block nyo. Yung kanyang piston. Grabe. Gas. Hawakan mo. Isusum ko. Isum natin para makita. Iyan So, loss compression dahil sa kanyang piston, nagasgas na, overheat. Malamang nalagaan sa langis. At itong kanyang balbula ay i-check natin. Kuha ka ng gas. Select test muna natin yung ni boss balbula kung mayroong tagas dito sa intake. Okay, kung mapapansin nyo, nag-moist. Ang lakas din yan, lakas ang tagas niya. Sige, tapon mo. Doon tayo sa exhaust. Punasan natin. So, parehas tayo. So, parehas ang gagawin natin. Palit ng piston, palit ng block, tapos magbabablapping tayo. Yun ang lakas Lakas. Sobrang lakas na. Isa pa. Ang tingahan. Malakas. Aray ko. So imbes na magbablapping tayo mga katropa, ang problema rin yung piston. Yan, natuyuan or nag-overheat yung piston ni boss o yung motor niya. Kaya yun ang nangyari. So tropa, magpapalit tayo ng piston block, piston, block, tapos valve seal. Yung ibablapping na natin yun para hindi ka na magpalit ng bago. Ganun lang yung proseso ng pag-troubleshoot na ginagawa namin para mapunto natin kung ano ba talaga yung problema. Kung may problema yung wiring yung gagawin natin. Madalas na napapanood nyo sa akin, wiring yung ating natutumbok. Pero minsan hindi wiring yung problema kundi makina. Sa ganung proseso, malalaman natin kung makina or wiring yung kanyang problema. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuminunod kayo ng ating video. Marami kayo natutunan na gagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre, ingat palagi sa pagwawiring.